Mainit ang panahon, mabigat ang bagahing pasan, pero mas mabigat ang loob ng ilang pasahero sa PITX na inabutan natin. Lahat sila may iisang layunin, makauwi para gunitain ang Semana Santa kasama ang mga mahal sa buhay. Isa na rito si Jendy na alas 6 pa lang ng umaga ay nasa terminal na. Bitbit ang pag-asang makakarating sila sa Albay, sakay ng alas 9 na biyahe. Ngunit gaya ng maraming istorya sa mga terminal tuwing peak season, hindi palaging naaayon ang plano sa realidad. Pagdating nila, sakalang nila nalaman na kanselado pala ang kanilang biyahe. Sa halip na umusad ang kanilang pag-uwi, napilitang maghintay hanggang alas 12:30 ng hapon para sa rebooking. Sobrang affected po kasi supposed to be yung biyahe namin ay 9:30 ngayong umaga, kaya lang naubusan daw po ng ordinary bus going to Bicol. Kaya yung ticket namin, pinalit namin from Antonina nagawang RU Diaz. 2 weeks ago po kami nag-book. Yun nga po yung hinabol namin para hindi sana kami maubusan ng ticket. Pero yun din po yung nangyari. Yung parang useless din yung early reservation namin. Wala ring katiyakan ang oras ng biyahe ni Abdul naman patungong Tacloban. Yung biyahe namin, alas 9, suddenly wala pa. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero okay lang naman, wala namang kaso sa amin yun eh. Hindi rin kami nagtanong. Kaya as long as alam namin kung saan magde-depart yung bus, hinihintay na lang namin dumating. So walang kaso sa akin kung late delay man siya or ano nangyari. Iniintindi ko na lang kasi alam ko naman na traffic and gawa na maraming bumabiyahe. Mapalad naman si Aling Grace dahil nakahabol pa siya sa biyaheng papuntang Legazpi. Fully book na po. Mabuti po kanina. Nagmadali ko kahit hirap ako. Kanina ang alas 3:30 po ng umaga ko umalis ng bahay. Tapos anong oras na kayo nakarating dito? Nakarating po ako dito 7. Pero anong sabi ng binilihan niya? Okay pa naman po. Naabutan ko pa po. Meron kayo napunta. Opo. Pero hindi naman sinabi na fully book. May fully book. Yung kasunod ko, hindi na inabot. Fully book na po. Ako naabutan ko pa po. Ayaw po kami papasukin. Ayaw, bakit Oo, gawa ng inaabot Wala pa po yung aming ticket. At saka yung oras. Alas 12 pa po kasi ang alis namin. Alas 12 pa. Pero may ticket na po. Opo. Nasa kasama namin. Nasa kasama namin nung 8 pa po, mayroon na kami ticket. Ayon sa PITX, higit 1 milyong pasahero na. Tiyak may kanya-kanyang kwento ng pag-uwi. Ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula Abril 9 hanggang 15 para sa Semana Santa. Sa dami ng taong naglalakbay, tila isang karagatan ng pag-asang makauwi ang bumalot sa terminal at habang papalapit ang mahal na araw, inaasahang pag mas dadami pa ang boses ng pananabik at paanang pagmamadaling makasakay pa uwi. Batay sa datos ng PITX nitong Miyerkules ay pumalo sa 69.88% ang mga biyaheng papuntang Bicol na fully booked. Tila sinasalamin ng dami ng mga Bicolanong nais magbalik probinsya. Samantala, 18.18% ng mga biyaheng patungong Northern Luzon at 18.75% patungong Visayas, Mindanao ang wala na ring bakanting upuan. Dahil dito, agad nagdagdag ang PITX ng 8 extra trips patungong Bicol at 5 patungong Northern Luzon araw ng Miyerkules. Isang pagsisika para mas marami ang makauwi at makasama ang pamilya sa panahong banal at makabuluhan. Para sa ilan, maswerteng nauna at maagap sa pag-book. Sigurado na ang kanilang biyahe ngayong Miyerkules, habang ang iba patuloy pa rin umaasang may makuhang upuan sa gitna ng dagsa ng tao. Samantala, naglabas na rin ang PITX ng mga bus operation mula Huwebes hanggang Biyernes Santo. Maagang dumating sa isang terminal ng bus sa Cubao, Quezon City ang buong pamilya ni Aling Maribel. Miyerkules ng Abril 16 ang kanilang biyahe pauwi sa Bicol Region para makapagnilay ngayong Semana Santa. Yun nga lang, tanghali pa ang kanilang biyahe kaya kailangan muna nilang mag-antay ng ilang oras sa terminal. Pero hindi pa man nakakaalis ay basang-basa na ang suot niyang damit sa sobrang pawis nito punsod ng mainit na panahon. Ngayon nga mami, sa sobrang init, tapos nagsapa yung tao, lalo lang dumodoble ang init ngayon eh. Mas mainit daw sabi ni Aling Maribel dahil tent lamang ang kanyang sinisulungan habang hinihintay ang sasakyang bus. Ang pasaherong si Maria naman ay walang tigil sa pagpapaypay sa kanyang apo na 3 buwan pa lamang dahil pawisin na ito.
Anya, nagmistulang pugon daw ang terminal ng bus, kaya may hiling lang sana siya sa pamunuan, lalo na raw maraming pasahero ang pauwi sa kani-kanilang probinsya. Siguro kailangan na maglagay sila ng water dispenser siguro mainit para magkaroon ng libreng tubig. Oo, ma-dehydrate yung mga pasahero. Para naman sa ilang pasahero, ay dapat daw ayusin ng mga bus terminal ang kanilang pasilidad para komportable ang mga pasahero na kanilang siniserbisyuhan. Papaano na lamang daw ang mga senior citizen na nahihirapan. Anya, nakababahala pa naman dahil maaring ma-heat stroke ang mga ito dahil sa tindi ng init ng panahon. Dapat yung komportable yung pasahero. Para hindi naman sobrang init, ganito, ganito, kakainit. Hindi mapakali, piping. Gayunpaman, kaya naman daw tiisin ng mga pasahero ang init ng panahon basta't makauwi lang sa mga probinsya ngayong long holiday. Katulad na lamang ni Aling Maisel na higit 2 taon na raw siyang hindi nakakauwi sa kanilang probinsya dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero ngayon, susulitin na raw niya ang panahon na walang trabaho. Makasama lang ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakapiling. Piyesta sa amin, tsaka wala namang klase yung mga bata, kaya kailangan umuwi. Sobrang saya. Dahil magkakasama kami. Sa panig naman ng pamunuan ng bus terminal, aminado silang hindi sapat ang kanilang mga bentilador para punan ang nararamdamang init ng mga pasahero. Pero handa naman daw silang ayusin ang kanilang pasilidad para sa mga pasahero, lalo na ngayong panahon na matindi ang heat index. Gayunpaman, sinisiguro ng pamunuan ng terminal na tutugunan nila ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Yan sinisigurado naman namin sa kanila, lalong-lalo na yung mga pasahero na hindi pa nakapag-advance booking para sila yung makauwi na masigurado yung kanilang maupuan sa bus. Meron naman kami mga nakala ng mga extra buses para sa kanila sa mga trans passenger. Sa ngayon daw ay fully booked na ang biyaheng Bicol Region, kabilang na ang biyaheng Naga, Albay, Sorsogon at Masbate. Ngayong panahon ng Semana Santa, abala ang maraming Pilipino sa pagbabiyahe patungo sa kani-kanilang mga probinsya upang magbakasyon, makapagpahinga at makasama ang pamilya. Sa panahon ding ito, nagpaalala ang Scam Watch Pilipinas ukol sa mga umiiral na travel scams na kadalasang tumatarget sa mga biyahero. Ayon sa grupo, karaniwan ng nabibiktima ang mga Pilipino ng iba't ibang uri ng scam tuwing may okasyon, lalo na sa panahon ng peak travel gaya ng Semana Santa. Yes, lalo na ngayong bakasyon, kung matatandaan ninyo, ang ginagawa kasi nating estratehiya, tuwing may okasyon, nagbibigay tayo ng mga warning sa mga tao. So nandyan yung 12 scams of Christmas, at saka yung mga love scam. Tapos ngayong summer, maglalabas na naman yung Scam Watch Pilipinas ng 14 na travel scams na dapat tingnan ng mga tao. Kaya naman ibinahagi ng Scam Watch Pilipinas ang 14 na karaniwang travel scams na dapat bantayan ng publiko. Usually, di ba, ang dami nating nakikita kapag naghahanap ka kung saan ka magbabakasyon. Makikita ng Facebook yan or ng TikTok, yung algorithm, marerecognize niya. So, bibigyan ka ng sandamakmak na mga post kung saan magandang magbakasyon. Minsan, napakamura, enticing, ang ganda-ganda. So, kapag kinlik mo na yung link at nakipag-transact ka na, pagpunta mo pala doon, wala. Hindi pala siya nag-i-exist. Hindi ba? So, kinukuha lang yung pera nyo. Kaya mag-ingat po tayo doon. Kabilang din sa 14 na travel scams na ibinahagi ng Scam Watch Pilipinas ang fake Wi-Fi, too good to be true deals, free vacation trap, pekeng travel agents, overpriced tours, charity cons, counterfeit cash, mga nakatagong CCTVs, pekeng taxi, pagbebenta ng mga nawawalang bagahe online na hindi lehitimo, pekeng SIMs, fixer at cheap airline tickets sa social media. Paalala ng Scam Watch Pilipinas maging mapanuri at huwag basta-basta magtiwala sa mga transaksyon online o sa mga taong nag-aalok ng mura o madaling paraan ng pagbebiyahe. Kung sakaling makaranas o makakita ng kahina-hinalang aktibidad, agad itong i-report sa mga otoridad o sa Scam Watch Pilipinas upang hindi na madamay pa ang ibang biyahero. Sa mga panahong kasama ang pamilya at mahal sa buhay, maging maingat at mapanuri upang maiwasan ang anumang klase ng insidente ngayong panahon ng bakasyon.